Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang inyong pagtangkilik ang pinakamahalagang gantimpala. Gayunpaman kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung nag-e-enjoy ka sa mga kwento sa channel na ito, i-click mo lang yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng mga pangalan ng tao, lugar o pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Biglang niyakap ako ni Daniel ng mahigpit. Wala siyang sinabi. Napuno ako ng pagkabigla. Nagpumiglas ako ngunit hindi ako makawala sa yakap na iyon. Masyadong malakas si Daniel. Ramdam ko ang laki at tigas ng katawan nito. Maya-maya nagsalita siya. Ang boses niya ay may kalungkutan at desperasyon. Patawarin mo ko, Miggy. I know I ruined your life. There are no words to justify it. Lalo ako naguluhan pero nagpatuloy siya at lalo pa niyang hinigpitan ng yakap. Pero nagkakamali ka sa akala mo. Oo, bumabawi ako, pero hindi lang ito pampabawi. Every night, I come here kasi kailangan kong makita ka, Miggy. I'm desperately falling for you. I regret everything I did to you. Please give me a chance to prove to you that I mean no harm. I will do anything, Miggy. Just let me make up for it. Nagulat ako sa sinabi niya. Kahit hindi ako yumakap pabalik, hindi na ako nagpupumiglas dahil sa mga salitang lumabas sa bibig niya. At doon, sa unang pagkakataon, tumugtog sa utak ko ang mga linyang dating hindi matuloy-tuloy sa isip ko pag nagkakaharap kami ni Daniel. Na tila ba ang dating nararamdaman ko na matagal nang nakakubli sa galit ko sa kanya ay biglang umusbong. Kaya nais kong malaman mo ang sinisigaw nitong aking puso. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Ang init ng katawan ni Daniel at ang bigat ng pag-amin niya ay halos tumunaw sa pagtutol ko. Nalito ang puso ko sa pagitan ng pait at ng linya ng kanta na pilit umalingaw-ngaw sa isip ko. Ngunit sandali lang iyon, mas nangibabaw ang galit ko. Nagkuyom ang mga kamao ko dahil sa pagkukubli ulit sa ibang nararamdaman ko, hindi ko nakontrol ang galit ko. Sa isang malaking puwersa, itinulak ko siya palayo at umakbang pabalik. Dahil sa'yo, lalong naghirap ako. Sumabog na ang boses ko, punong-puno ng matinding puot at taon ng pagdurusa. Nag-init ang mga mata ko. Pabangon na ako sa putik, Daniel. Tapos ngayon babalik ka para ilubog na naman ako? Miggy, hindi. Sinubukan ni Daniel na lumapit. Huwag kang lalapit, sigaw ko. Kailanman hindi ako maniniwala sa kahit anong lumabas dyan sa bibig mo. Tiningnan ko siya ng matalim. Kung gusto mong bumawi, umalis ka. Iyan ang tanging magagawa mo para sa akin. Umalis ka. Kailanman hindi kita mapapatawad. Natigilan si Daniel. Umalis ka na, pakiusap. Sumigaw ako ng buong lakas. Halos mapatid ang hininga ko. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Yumuko si Daniel. Hindi na siya nagpilit at dahan-dahang umalis. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto at ang pag-andar ng kotse niya, napaupo ako sa kalapit na silya habang lumalabas ang matagal nang pinipigil kong hikbi. Wala nang preno ang pag-iyak ko. Nawawalan ako ng hininga sa bawat paghigpit ng dibdib ko sa sobrang sakit at bigati. Matapos ang ilang minuto, pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ang luha ko at sinubukan kong kunin ang cellphone ko at earbuds na nasa loob ng sling bag. Sinimulan kong makinig. Gaya ng nakagawian, playlist ni Regine Velasquez ang pinili ko, ang matagal kong naging karamay sa mga gabi. Ngunit nang lumabas ang sumunod na kanta, mabilis kong hinawakan ang screen ng telepono, mabilis kong iniskip ang isang kanta.
Iyon ang kantang hindi ko kayang pakinggan ngayon. Iyon ang kantang naglalaman ng linyang biglang tumunog sa utak ko habang nakayakap si Daniel sa akin kanina. Tahimik na lumipas ang mga araw at linggo. Tinupad ni Daniel ang hiling ko. Hindi na siya nagbalik sa Burger Bliss at hindi na rin siya sumusulpot sa bahay para magbigay ng kung ano-ano katulad ng mga groceries. Sa mga nagdaang araw din ay parang nakaramdam ako ng tamlay. Parang laging pagod ang aking katawan. Minsan nahihilo ako lalo na sa pag-uwi. Naglalakad lang din kasi ako pauwi sa amin. Isang hapon, lumapit si Kuya Jojo. "Uy Miggy, sa Friday ang karawan ko," aniya na ng kangiti. "Kung wala kang gagawin, sana makadalaw ka sa bahay, simpleng handaan lang." "Oo naman Kuya Jojo, pupunta ako," sagot ko. Pero nang umiti ako, napansin niya ang pamumutla ko. "Teka, ayos ka lang ba? Ang putla mo Miggy," nag-aalalang tanong niya. At bago pa ako makasagot, napansin din ni Kuya Jojo na parang may maraming maliliit na pasa sa magkabilang braso ko. Hinawakan ko ang sarili kong braso. Ramdam ko na masama naman na konti ang pakiramdam ko sa araw na iyon. May konting lamig na umaakyat sa aking katawan. "Konti lang kuya, nilalamig lang siguro ako," sagot ko, pilit na pinatigas ang boses. Tinitigan ako ni Kuya Jojo ng matagal. Hindi na siya nagtanong tungkol sa pasa pero seryoso ang ekspresyon niya nang makita niya ang pamumutla at lamig ko. "Miggy, hindi lang yang simpleng lamig. Matagal ko nang napapansin ang pananamlay mo lalo na nitong mga nagdaang araw." Aniya, ang boses ay puno ng desisyon. "Kaya pakinggan mo ko," mariin niyang sabi. "Lumiban ka muna sa trabaho. Bukas na bukas din magpa-check up ka sa doktor." Nagulat ako. "Kuya, ayos lang ako. Kaya kong magtrabaho at kailangan ko ng pera. Walang pera ang makukuha mo kung magkakasakit ka ng malubha rito," putol ni Kuya Jojo. "Hindi ko hayaang mangyari iyon. Ako na ang bahala sa trabaho mo. Ayusin mo muna ang katawan mo bago ang kita. Sige na, magpahinga ka muna at bumisita ka ng doktor." Sa tindi ng pag-aalala ni Kuya Jojo, wala akong nagawa kundi ang tumango. Kinabukasan, kahit ayaw kong mag-aksaya ng oras at pera, sinunod ko ang utos ni Kuya Jojo na magpa-check up. Lagi siyang tumatawag para lang makasigurado na nagpunta talaga ako sa doktor. Pumasok ako sa klinik ni Dr. Santos. Pagkatapos kong ilahad ang mga sintomas ko, lamig, lagnat at pananamlay, sinimulan niya akong suriin. Tiningnan ni Dr. Santos ang gilid ng mata ko, pinindot ang leeg ko at tiyan ko, at tiningnan ang mga braso ko. "Gaano nakatagal itong mga pasang ito, Miguel?" tanong niya, habang hinahaplos ang maraming maliliit na pasa sa magkabilang braso ko. "Ilang araw na po," sagot ko. Nakita ko ang seryosong tingin ni Dr. Santos. Kitang-kita rin sa ekspresyon niya na napansin niya ang sobrang pamumutla ko. "Sige Miguel," aniya, ang boses ay kalmado ngunit may pagka-alerto. "May napansin na akong medyo unusual sa lagay mo. Para makasigurado tayo at hindi tayo manghula, kailangan natin ng masusing inspeksyon." Walang paliwanag si Dr. Santos kung bakit. "Kailangan mong magpa-laboratory test ngayon mismo. Ito ang complete blood count or CBC at may kasama ring blood smear. Kailangan nating tingnan kung ano ang nangyayari sa dugo mo." Inabot niya ang request form sa akin. "Gawin mo ito ngayon. Kung magagawa mo ito kagad, available na ang resulta sa Friday. Kunin mo ang resulta at bumalik ka rito, okay?" Tumango na lang ako, lalo akong nag-alala dahil sa urgency niya ngunit hindi ko pa rin alam kung ano ang seryosong napapansin niya. Ayaw ko naman din kasi mag-search online kasi minsan maraming explanation, hindi naman pala applicable, magdadagdag lang ng takot. Biyernes ng umaga, araw ng karawan ni Kuya Jojo, binati ko siya sa pamamagitan ng text message. Araw din iyon ng pagkuha ng result ng lab test ko. Sinigurado ko kay Kuya Jojo na mag-half day ako at babalik agad ako matapos ang tanghalian. Hindi na rin talaga nagparamdam si Daniel, sa isip-isip ko mas mabuti ng ganun. Ilang sandali lang, dumiretso na ako sa klinik. Hindi na ako pinaghintay ni Dr. Santos. Pagpasok ko sa office niya, inabot ko ang envelope na naglalaman ng resulta. Inangat niya ang tingin sa akin at itinuro ang upuan. "Umupo ka Miguel," sabi niya at agad niyang kinuha ang papel sa loob. Seryoso niyang binasa ang resulta. Halos hindi man lang niya ako tiningnan habang ginagawa iyon na lalong nagpapakaba sa akin. Nang inilapag niya ang papel at tumingin siya sa akin, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Humigpit ang kapit ng kaba sa dibdib ko. "Miguel, tiningnan ko ang resulta ng CBC at blood smear mo. Sa kasamaang palad, nakita ko na mayroong sobrang dami ng white blood cells, sobra-sobra kumpara sa normal.
at ang mga cells na ito ay immature at abnormal, paliwanag ni Dr. Santos kalmado ngunit diretso. Napahigpit ang hawak ko sa sling bag ko. Anong ibig sabihin niyan, Doc? Ang immature cells na ito ang dahilan kung bakit ka madaling dapuan ng sakit at kung bakit sobra kang anemic at madaling magpasa. Patuloy niya. Miguel, base sa mga numero rito, kailangan mong magpatingin sa isang specialist. Anong specialist po? Halos pabulong na tanong ko. Huminga ng malalim si Dr. Santos. Ang complete blood count mo ay nagpapakita ng malakas na suspicion na mayroon kang leukemia, cancer sa dugo. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Dahan-dahan akong napatakip sa bibig ko gamit ang nanginginig na kamay. Hindi ako makahinga. Leukemia? Kailangan natin ng second opinion at kailangan ka nang simulan i-manage ng isang hematologist-oncologist, Ania. Ayusin ko ang referral mo. Magmadali tayo, Miguel. Wala akong matandaan kung paano ako nakalabas ng klinik ni Dr. Santos. Basta na lang ako nakatayo, tulala habang nanlalamig ang kamay ko at mahigpit na nakakapit sa envelope na naglalaman ng result at referral. Habang naglalakad, hindi ko na malayan. Naramdaman ko na lang na umagos na pala ang luha ko. Hindi ko na ininda. Wala akong pakialam kung may makakakita man sa akin. Hindi na mahalaga ang tingin nila. Dinala ako ng aking mga paa, hindi ng isip ko papunta sa park na ilang hakbang lang ang layo mula sa klinik at nakaharap sa dagat. Makulimlim ang langit at malamig ang simoy ng hangin, tila nakikisabay lang sa bigat ng nararamdaman ko. Umupo ako sa isang bench na nakaharap sa baybayin. Kinuha ang phone ko at isinuot ang earbuds. Nang tumugtog ang pangako ni Regine Velasquez, tuluyan ko nang hinayaang lunurin ako ng luha. Walang tigil. Tinitigan ko ang malawak na dagat. Saan ako kukuha ng milyon-milyong piso para sa gamutan? Wala na ba talagang katapusan ng paghihirap na ito? Nagpadala din ako ng text kay Kuya Jojo na hindi ako makakabalik sa trabaho pagkatapos ng tanghalian dahil kailangan ko magpahinga, pero promise na pupunta ako sa dinner mamaya. Wala pang isang minuto, si Kuya Jojo ay tumawag. "Oh Miggy, anong nangyari? Bakit? Kumusta ang pakiramdam mo?" Tanong niya, halatang nag-aalala. "Masakit lang ang ulo ko, kaya nag-decide na ako magpahinga na lang muna." Pagsisinungaling ko. "Ayos lang yan, pero kumusta nga pala ang results mo? Sabi mo mag-a-update ka. Kung talagang masama pa rin pakiramdam mo, okay lang din sa akin na huwag ka muna pumunta sa dinner mamaya, Miggy." Parang may tumusok sa dibdib ko. Ang bait niya at ako ay nagsisinungaling. "Normal lang po, kuya. Okay na okay po ang results." Pagsisinungaling ko ulit, pilit na pinatatag ang boses. Kailangan ko lang talaga magpahinga. "Sige po, pupunta ako mamaya. Happy birthday ulit, kuya." "Sige Miggy, magpahinga ka na lang maayos. Ingat ka ha." "Opo, mag-iingat po ako. Paalam po." Pinatay ko ang tawag at tumayo. Naglakad ako pabalik. Dahan-dahang bitbit ang napakabigat na sekreto. Kailangan kong makapagpahinga para makadalo sa kaarawan ni Kuya Jojo. Pero higit sa lahat, kailangan kong mag-isip. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Nanay Lina na naglalaba habang si Tatay Bert ay nakaupo at nagkakape sa kusina. Parang normal lang ang lahat. Sana ganoon na lang ang mundo ko. "Oh, nandyan ka na pala, Miggy," batay niya Nanay Lina, huminto sa paglalaba. "Bakit ang aga mong umuwi? Akala ko ba babalik ka pa sa trabaho pagkatapos ng check-up?" Humakbang ako palapit sa kanila at pilit na nagpakita ng ngiti na hindi man lang umabot sa mata ko. "Sumakit po kasi ang ulo ko, Nay," sagot ko na kalmado. "Kaya tumawag po ako kay Kuya Jojo at nagpaalam na magpahinga muna. Okay lang naman po ang resulta ko. Wala po akong sakit. Huwag kayong mag-alala." Huminga ng maluwag si Nanay Lina at binalingan si Tatay Bert. "Oh, pakinggan mo yan, Bert. Sabi ko na sa'yo wala namang sakit ang anak mo." "Mabuti naman kung gano'n, nak," sabi ni Tatay Bert ngumiti. "Di ba pupunta ka sa birthday ni Jojo mamaya? Magpahinga ka muna. Kumain ka na ba?" "Opo, Tay." Tumalikod ako agad. Nagmamadaling pumasok sa silid ko bago pa nila mabasa ang bakas ng sobrang pagod at takot sa mukha ko. Nagsisinungaling ako para hindi sila mag-alala. Pero sa pag-iisa ko sa kwarto, mas lalo akong nanghina. Mag-aalas 7 na ng gabi nang magising ako. Mabuti na lang tila gumaan na ang pakiramdam ko. Kaagad akong bumangon at nagsimulang gumayak. Bago ako umalis, kumain lang ako ng isang pirasong tinapay na nasa lamesa. Nagugutom na talaga ako at nagpaalam na ako sa mga magulang ko.
Pagdating ko sa bahay ni Kuya Jojo, agad kong napansin na buhay na ang handaan. Sa sala, nakita ko si Daniel na nakikipag-inuman na sa mga kasamahan namin at kay Kuya Jojo mismo. Nang mapansin ako ni Kuya Jojo, isinigaw niya ang pangalan ko. Malakas ang boses niya, halatang may tama na sa alak. Miggy! Dahil sa lakas ng boses niya, napalingon ang lahat sa akin, lalo na si Daniel. Akala ko hindi ka na makakarating. Sabi ko na nga ba't makakarating ka talaga? Bati niya na tumatawa. Saka siya lumingon at tinawag ang asawa niya para asikasuhin ako. Okay lang po ako kuya, salamat. Sagot ko, pilit na ngumiti. Ako na po ang bahala Kuya Jojo. Pupunta na lang po ako sa mesa para kumuha ng pagkain. Happy birthday po ulit. Ngumisi lang si Kuya Jojo. Gayunpaman, masinsinan pa rin akong inisikaso ng asawa ni Kuya Jojo. Habang papalayo ako sa sala papunta sa buffet table, alam kong nakatingin pa rin si Daniel sa akin. Natapos akong kumain. Konti lang ang kinuha ko dahil inaalala ko pa rin ang bili ni Dr. Santos sa pagkain. Kahit nagugutom pa rin ako, hindi ko na lang pinahalata. Nagdesisyon akong pumunta sa sala at makisama sa inuman ng mga kasamahan ko at ni Kuya Jojo kahit nandoon pa si Daniel. Nakasuot ako ng jacket para hindi nila mapansin ang mga pasa na nagsisimula ng kumalat sa balikat ko. Umupo ako sa isang bakanting silya na katapat mismo ng upuan ni Daniel. Halata namang nagpapasulyap-sulyap siya sa akin, parang may napansin siya at gusto niyang basahin ang mukha ko. "Oh Miggy, kumusta? Okay na ba talaga ang pakiramdam mo?" Tanong ulit ni Kuya Jojo. Sumagot ako, "Opo kuya, okay naman po talaga. Salamat po sa pag-aalala." Doon mas lalong napatingin si Daniel sa akin. Kasi Sir Daniel, paliwanag ni Kuya Jojo, ilang araw na tong parang namumutla kaya ni-require kong magpa-check up pero buti na lang at sabi niya ay okay ang results. Tumango-tango lang si Daniel kay Kuya Jojo pero ang tingin niya ay nanatiling nakatuon sa akin. "Hoy Miggy, walang-wala yan. Hindi ka pa iinom kahit birthday ni Kuya Jojo?" Tanong ng isa naming kasamahan. "Ay hindi muna," sagot ko, pilit na nakangiti. Hindi ko masabi ang totoo na hindi na ako pwedeng uminom dahil may sakit ako. Masaya ang kwentuhan sa sala. Paminsan-minsan napapatawa at napapangiti ako sa mga biruan. Kahit paano dahil sa mga kasamahan ko, pansamantala kong nakalimutan ang masamang balita. Hindi kami nag-iimikan ni Daniel. Pero napahinto ako nang biglang binanggit ni Kuya Jojo ang tungkol sa akin. "Alam nyo, itong si Miggy, napakalaki ng potential nito sa management. Ang galing din niya sa reports at numbers. Minsan, nagpapatulong pa ako sa kanya." Pagmamalaki ni Kuya Jojo habang tinatapik-tapik ako. Nagpatuloy siya sa kwento. "Sir Daniel, alam mo ba itong si Miggy, pinaalis siya sa university at ginawan pa ng peke na documents? Ang galing-galing kaya ng batang ito, di ba Miggy?" Mabilis kong nakita na napayoko si Daniel. "Kuya, birthday mo po," sabi ko na lang, pilit na pinapanatili ang ngiti. Mas maganda kung nakakatawa at nakakatuwang mga pangyayari ang pinag-uusapan natin. Ngumiti ako nang sinabi ko iyon, pilit na tinatago ang pait lalo at kaharap ko ang taong dahilan kung bakit ako napatalsik sa university. Tumango naman si Kuya Jojo at humingi ng pasensya. Alcohol daw ang nagsasalita sa kanya. Nagpatuloy ang kwentuhan at mas lalong lumakas ang mga boses ng mga kasamahan ko at ni Kuya Jojo dahil sa kaligayahan at sa epekto ng alak. Si Daniel naman ay parang natutuwa pero kitang-kita ko pa rin ang pagsulyap-sulyap niya sa akin. Maya-maya, nagpaalam akong pupunta sa CR. Tumango lang sila. Tatayo na sana ako nang bigla akong napaupo ulit. Parang nahilo ako ng kaunti at kasabay nito may dugong biglang lumabas sa kanan kong ilong. Nag-nosebleed ako. Agad na nagulat ang lahat. Si Daniel na katapat ko ay mabilis na napatayo at lumapit sa akin. "Ano ang nararamdaman mo?" tanong ni Daniel. Seryoso ito. Nagtanong din si Kuya Jojo. "Anong nangyari Miggy? Okay ka lang ba?" "Opo kuya, okay lang po ako," sagot ko kahit nanginginig ang kamay ko habang dinidiin ang ilong ko. Pero nagulat sila nang biglang sinabi ni Daniel, "Hindi ka okay, ihahatid kita." Hayan na naman yung linya sa isip ko. Tuwing ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba at ligaya. Agad-agad ko itong winaksi. "Okay lang po Sir Daniel, kaya ko pong umuwi," pilit kong sabi. Ngunit si Kuya Jojo na ang sumagot para sa akin. "Hindi Miggy, makinig ka na lang kay Sir Daniel. Halata namang hindi ka pa okay, sabi ko na nga ba, magpahinga ka na lang." Bigla siyang lumingon kay Daniel. "Pero sir, hindi ba kami nakakaabala sa paghatid mo sa kanya? Hindi naman po malayo ang bahay niya." Doon na nagsalita si Daniel.
at ang sagot niya ay nagpatigil sa lahat ng ingay sa sala. Never siyang naging abala sa akin. Gulat man si Kuya Jojo sa narinig na pangiti siya, isang ngiting parang may napapansin at may nababasa. Ang mga kasamahan ko rin ay napangiti, tila nabigla at natuwa sa biglang pagiging personal ni Daniel. Inalalayan ako ni Daniel sa pagtayo. Hindi ko siya pwedeng sawayin sa harap nila kaya pinabayaan ko na lang. Ang galawan niya ay parang nag-aalalang boyfriend kaya lalong napangiti si Kuya Jojo at ang iba. Nagpaalam na lang si Daniel. Baka hindi na rin pa ako makabalik, Jojo, sabi niya. Binati niya ulit si Jojo at nagpasalamat sa pag-imbita. Tumingin din si Daniel sa asawa ni Kuya Jojo at ngumiti din ito. Nagpaalam na rin ako at binati ko ulit si Kuya Jojo. Nang makarating kami malapit sa sasakyan ni Daniel, sinabi kong, bitawan mo ko. Binitawan naman niya ako ngunit pinagbuksan niya ako ng pintuan para makasakay. Naparolyo ako ng mata. Plano kong hindi na umimik sa buong biyahe ngunit nagsalita siya. You should have taken your rest. Jojo would understand if you hadn't come. Also, you need to be checked. You look pale since you arrived doon sa bahay ni Jojo. Nainis naman ako. Sinabihan ko siya. Okay lang results ko. Wala kang karapatan sabihan ako ng anumang gusto kong gawin. Napabuntong hininga na lang si Daniel at hindi na umimik. Nang makarating kami sa kubo namin at nang makahinto na ang kanyang sasakyan, binuksan ko agad ang pinto at bumaba na. Salamat, sabi ko at nagpatuloy na sa paglalakad. Tinawag naman niya ang pangalan ko habang ang ulo niya ay nakalabas sa bintana ng sasakyan niya. Lumingon ako at sinabi ko, ano ba? Akala ko ba gusto mo akong magpahinga? Ngumiti lang siya ng kay tamis at sinabi, please get well the soonest. Whether you like it or not, pabawi pa ako sa'yo. Sa kanya pinaandar ang sasakyan at umalis. Doon naman tumugtog ang linya ng kanta sa isip ko. Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig, pagkat namamangha pagkausap ka. Agad kong winaksi ulit yung linyang iyon. Hindi dapat ako kiligin. Galit ako sa kanya. Dapat iyon ang nararamdaman ko, sabi ko sa isip ko.